Hi guys, Milot Tarot here. Welcome back po for your kapalat sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? Okay. So we have here the Eight of Wands, the Ace of Wands, the Eight of Cups, and we have here the Six of Swords. So, may possibility na may mag-reach out sa inyo sa mga susunod na mga araw. It can be fire sign or water sign. So, ang intention nito na mag-reach out sa inyo ay gusto niya na makipag-reconciliation with you. Gusto niya na magkaroon kayo ng bagong simula. Pero yung simula na ito, pwedeng ang pinag-uugatan init ng katawan. Okay, parang walang masyadong emosyon. Okay, kasi parang lumayo na nga to sa'yo before dahil nga hindi siya emotionally happy with you or with the relationship. Pero ayun nga, magbabalik siya dahil nangangailangan ang kanyang, meron siyang pangangailangan. Okay? So we have here the Justice card, the Magician, the Hangman, and the Two of Swords. So, ang tirada nitong tao na ito, parang, oo, aamin siya sa'yo ng mga ginawa niyang mali. Oo, sasabihin niya sa'yo na itatama niya yung mga pagkakamali niya na yon. Pero it's just a way, kumbaga, para manipulahin ka or para gamitin ka lang. Magician. So, napaka-manipulative nitong tao na to. Pero kung tutusin, wala namang mga bago na mangyayari. Hangman. Okay? So, kung ano yung situation ninyo before, pwedeng ganun pa rin. Nakahang lang na ganun. Walang improvement. So, ikaw tuloy, nag-iisip ka dito, Two of Swords, or pwedeng hindi ka naman agad napapabola sa kanya. Siguro pag-iisipan mo rin ng maigi kung babalikan mo ba siya or hindi. Okay? So, we have here the Knight of Swords, the Five of Wands, and the Nine of Cups. Pero ayun nga, patuloy ka na parang guguluhin or hahabulin nitong tao na to. Pwedeng patuloy ka niya na liligawan or kuhain muli yung loob mo. And syempre, dahil sa hinahabol ka niya, makakaramdam ka ng somehow kaligayahan na parang, ano ka ngayon, hinahabol-habol mo ko. Parang natutuwa ka dun sa ginagawa niya. Okay? And then we have here the Emperor and the Ten of Coins. But eventually, kapag nakita mo na talagang ginagawa niya talaga nga lahat ng makakaya niya, pwede siguro nabalikan mo siya. Kasi tipong siguro makukuha niya yung confidence mo na talagang this time maninindigan siya sa relationship ninyong dalawa. But we have here the Knight of Wands. Again, this person, yung motivation niya or yung intention niya is mainly or based sa init ng katawan. Okay? Sige, sabihin natin, meron naman siyang gusto sa'yo. Okay?
interested naman siya sa'yo. Pero yung interest na yon or pagkagusto niya na yon, hindi siya yung tipong pangmatagalan. Maaari nga lang na at the moment, kailangan kanya or pwedeng na-challenge siya sa'yo. Pero once na bumigay ka na naman sa kanya, pwedeng, ayun nga, wala lahat, kumbaga, na point yung mga pinaggagawa niya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. We have here the Page of Coins, the Two of Coins, the Three of Wands, and the Queen of Coins. Malaki yung chance na yung person ninyo ay earth sign. So, may chance na itong tao na ito ay makikipag-usap sa'yo or may sasabihin siya sa'yo na mga pangako. Pero, parang alanganin ka kung totoo ba yung mga pinagsasabi niya sa'yo. Okay? So, parang ang sinasabi niya sa'yo, merong patutunguhan tong relationship na to, ikakasal din tayo someday, or magkukumit din ako sa'yo someday, or basta anything na promises na magkakaroon ng level up yung relationship ninyong dalawa. Para lang kumbaga makampante ka or ma-secured ka. Pero we have here the Two of Coins alanganin ka. Hindi ka naniniwala doon sa sinasabi niya. Tinitimbang mo kung totoo ba o hindi. Okay? But we have here the Death card, the Knight of Wands, the High Priestess, and the Seven of Coins. So, ang nangyayari dito, pwedeng magpapakipot ka. Okay? Or you will take your time. Hindi ka kaagad maniniwala sa mga pinagsasabi niya. Parang kailangan mong makita yung aksyon mula sa kanya. Yes, pwedeng magkaroon ng mga pagbabago. Pwedeng mangyari yung mga pinapangako niya. With the Knight of Wands here, pwedeng maging agresibo siya para maisakatuparan yung mga pangako niya na yon. But then again, we have here the High Priestess na tipong nagpapaka-wise ka. Talagang kinokontrol mo yung emotions mo this time. And Seven of Coins, parang taking your time ka dito. Na parang gusto mong makita muna yung resulta. Gusto mong makakita muna nga ng improvement bago ka totally na maniwala sa kanya. Okay? And then we have here the Ten of Coins, Ten of Wands, and the Wheel of Fortune. So, sa nakikita ko dito, yes, pwede kayong dumating sa point na magle-level up nga yung relationship nyo. Magkakaroon nga kayo ng committed relationship or pwede kayong ikasal. Pero, it does not mean na wala na kayong magiging problema. Meron pa rin, okay? Parang marami pa rin kayong pagdadaanan along the way. Parang ang daming pasanin, responsibilities here, stress, basta mga stressful na mga pangyayari. Pero dahil nandito si Wheel of Fortune, hindi rin ibig sabihin na forever na mananatili na problematic yung relationship ninyo. Kumbaga, pagdadaanan nyo lang yon. Na darating din yung panahon na lahat ng problema na ito, pwedeng mawala or magbago, kumbaga.
yung takbo ng kapalaran ninyo. So, we have here the Four of Swords and the Ten of Cups. And yes, you will reach a point na parang chill ka na dito. Relax ka na. Masaya na yung family ninyo. And then we have here the Nine of Coins. And dahil dyan, ayun nga, magiging sobrang secured ka sa relationship ninyo at sa sarili mo. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Four of Swords, the Hangman, the Wheel of Fortune, and the Ten of Cups. Okay, so sa nakikita ko dito maaaring nagre-relax ka lang dito, or parang you're taking your time here in recovering. Parang hindi ka nagmamadali dito na pumasok muli or magka-relationship muli. Parang nag-iisip ka muna parang basta nagre-recover ka muna bago ka may gawin na mga pagbabago sa sarili mo or sa buhay pag-ibig mo. Okay? And then we have here the World, the Nine of Wands, the Knight of Cups, and the Ace of Cups. Okay. So, sa nakikita ko din, there's a chance na merong paparating sa'yo na it can be someone new. Okay? A new relationship or a new love interest. Pero nga kasi, nasa point ka pa na nagre-recover ka pa, na hindi ka pa nga ready na makipag-relationship muli. At dahil dyan, pwede mong i-block itong tao na to, or pwedeng hindi mo siya i-entertain kasi nakataas pa yung mga walls mo. Kasi nga, hindi ka pa nga totally recovered. Kumbaga, magsisimula ka pa lang uli na parang sa buhay mo, parang ganyan. Okay? And then we have here the Three of Coins, the Queen of Cups, and the Seven of Coins. Seven of Cups. So, ang matindi pa niyan, habang nagre-recover ka, habang merong nagkaka-interest sa'yo, meron din makikipag-ayos sa'yo. Ito yung tao na minahal mo. Pero, Seven of Cups, hindi ka kaagad makikipagbalikan sa kanya. Yes, pwede mo siyang i-entertain, pero kumbaga, parang option mo na lang siya. Pinagpipilian mo na, hindi yung tipong dati parang talagang hindi kailangan tanungin, talagang siya agad. Okay, this time parang meron kang choice. Okay, and then we have the Five of Cups and the Nine of Cups. So, naiisip mo pa rin yung mga ginawa niya sa'yo, yung mga naramdaman mo nun, yung sakit na naramdaman mo nun, and siguro ayaw mo na bumalik doon sa state na yon. So, parang gusto mo muna na maging relax lang, maging happy, maging content in your current situation, na wala kang love life or wala kang sino man na iniisip. Okay? And then we have the Six of Swords. At dahil dyan, parang patuloy ka na nagmo-move on with yourself, with your life. Patuloy ka na nagkakaroon ng mga magagandang pagbabago. Basta parang hindi ka muna makikipag-relationship.
aasikasuhin mo muna yung sarili mo, yung buhay mo. At dahil dyan, pwede nga na magkaroon ng mga positive changes. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.